Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, iniligtas ni Elias, Kulas, at Amihan ang mga biktima ng kubot at ibinalik sa kanilang mga pamilya ang mga bangkay na ninakaw ng balbal. Sa liham ni Rosa, nalaman ni Elias na kusang sumama ang kanyang ina kay Lakan Sidlak upang iligtas siya, ngunit ang bawat tagumpay ng binata ay lihim ding nagpapalakas sa tatak ng itim na buwan. Ngayong gabi, haharapin nila ang busaw na lumalakas sa bawat katawang nilalamon, bago nila tuklasin kung bakit pinipilit ng isang sumpa ang matandang mangkukulam na saktan ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng nakagapos ay walang panganib, at hindi lahat ng nananakit ay kusang pinili ang kasamaan. Simulan na natin ang ikasyam na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, Tagapagmana ng Liwanag. Sa gitna ng tuyong kagubatan ay nakatayo ang dalawang hawlang yari sa makakapal at kalawanging bakal. Sa unang haula ay nakadapa ang busaw, isang dambuhalang nilalang na may bungangang bumababa hanggang dibdib at mga butong nakatusok sa likod. Sa ikalawang haula ay nakagapos ang matandang babae na may kwintas na bakal at 7 matinik na kawing. Lumayo kayo. Hindi ako ang kumokontrol sa busaw. Nagliwanag ng berde ang kanyang mga mata at gumapang sa lupa ang anino ng kanyang hawla. Kapag binuksan ninyo ito, mapipilitan akong isumpa kayong lahat. Sa kabilang panig ng hukay, ibinaba ng mga lalaking may itim na maskara ang 3 taong nakagapos mula sa kariton. 3 handog para sa 1 linggo. Hindi na magugutom ang bantay. 2 lamang ang sinabi ni Kapitan Damaso. Ang matandang pulubi ay walang maghahanap. Isama mo na. May pangalan ako. Berta ang pangalan ko. Sa tiyan ng busaw, pare-pareho lang ang pangalan nyo. Sumikip ang panga ni Elias nang marinig ang mga salita. Hindi natin sila hahayaang ihagis sa hawla. May mahika sa paligid. Tingnan mo muna ang mga tali. Hinawakan ni Elias ang bato ng liwayway at pinakawalan ang unang sinad. Naging malinaw sa kanyang paningin ang mga hiblang kulay uling na nagdurugtong sa kwintas ng matanda, sa hawla ng busaw, at sa mga anino ng mga lalaking may maskara. Magkakaugnay silang lahat. Kapag binuksan ang isang hawla, gagalaw ang sumpa. Kung ganoon, buksan natin ang hawla ng mga walang sumpa. Wala silang hawla. Mas mabuti. Isang problema agad ang nabawas. Gumapang si Kulas sa likod ng kariton habang lumapit sina Elias at Amihan sa 2 bantay. Sino kayo? Mga taong marunong maghanap sa mga nawawala. Walang nawawala rito. 3 kaming nakagapos sa harap mo, hangal. Nagustuhan ko agad si Lola. Mula sa likod ay pinutol ni Kulas ang lubid sa mga kamay ni Berta. Napansin ng isang bantay ang paggalaw at itinaas ang sibat. Sinalubong iyon ni Elias at hinampas ng gulok ang kahoy na hawakan hanggang mabali. Sinipa ni Amihan ang tuhod ng ikalawang bantay at ibinalot ang lubid na may asin sa kanyang mga braso. Buksan ang haula. Pakainin sila. Hinila ng 3 lalaking nakatago sa likod ng puno ang mahabang tanikala. Umangat ang pinto ng haula at bumangon ang busaw na tila isang bundok ng nabubulok na laman. Gutom. Bumuka ang bunganga nito mula baba hanggang tiyan, at sa pagitan ng mga pangil ay nakasabit ang piraso ng lumang damit. Sumugod ang nilalang at sinunggaban ang lalaking pinakamalapit sa pinto. Hindi ako ang handog. Isinubo ng busaw ang kanyang balikat at kumagat hanggang marinig ang pagkaputol ng buto. Hinila ng lalaki ang sarili, ngunit naiwan sa bibig ng halimaw ang kalahati ng kanyang braso.
Sa pagtilamsik ng dugo ay nangitim ang mga mata ng busaw at lumobo ang mga ugat sa leg nito. Lalong lumalakas kapag nakakakain. Kulas, ilayo mo ang mga bihat. Halina kayo. Libreng takbo, walang bayad. Inalalayan ni Kulas si Berta at ang dalawang lalaking kasamang nakagapos habang hinaharang nina Elias at amihan ang busaw. Humampas ang mahabang braso ng nilalang at tumama sa dibdib ni Elias. Tumilapon siya sa gilid ng hukay at bumuka muli ang sugat sa kanyang tagiliran. Liwanag. Ibinaon nito ang mga kuko sa magkabilang panig ng ulo niya, ngunit hiniwa ni Elias ang palad nito hanggang lumabas ang madilaw na litid. Itinarak ni amihan ang sibat na may asin sa tagiliran ng halimaw, ngunit inipit lamang iyon ng mga tadyang at binali. Hindi nito nararamdaman ang sakit. Nararamdaman niya. Mas gusto lamang niya ang gutom kaysa sakit. Biglang humigpit ang kwinta sa leeg ng matanda. Bumaon ang 7 tinik sa kanyang balat at dumaloy ang dugo sa kanyang damit. Tumakbo kayo. Pinipilit na nila akong bigkasin ang sumpa. Kumilos ang kanyang bibig kahit mariin niyang pinipigil ang panga. Ang paa ng mga dayo ay maging ugat. Ang kanilang hininga ay maging abo. Bumiyak ang lupa, pumulupot ang mga ugat sa kanilang mga paa, at napuno ng mapait na abo ang lalamunan ni Elias. Huwag mong sasaktan ang matanda. Hindi niya kontrolado ang sarili. Ginamit ni Elias ang unang sinag at nakita niyang galing sa ika-7 tinik ang hiblang kumokontrol sa dila ng mangkukulam. Inihagis niya ang bulok sa tanikala at sandaling naputol ang daloy ng mahika. Sa kanan, may daang hindi abot ng sumpa. Iwinasiwas ni amihan ang kampanang buto, pinaluwag ang mga ugat, at tumakas silang dalawa sa makitid na daan. Hinabol sila ng busaw, ngunit sumabit ang tanikala nito sa pintuan ng hawla. Umigting ang mga kalamnan ng nilalang at napunit ang balat sa balikat habang pilit nitong binabali ang bakal. Dalhin ang matanda sa sitio uling. 4 pang lalaking may maskara ang lumabas mula sa mga puno at ibinaba ang hawla ng mangkukulam sa karitong kahoy. Huwag ninyong sundan. Doon nila tinatapos ang mga handog. Ano ang pangalan mo? Salvation. Babalikan ka namin, Lola Salvation. Marami nang nangako niyan. Lahat sila ay inilibing kong buhay dahil sa sumpang ito. Hinampas ng bantay ang hawla at mabilis na umalis ang kariton patungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Sa likuran nila ay tuluyang naputol ng busaw ang unang tanikala. Elias, kung tapos na kayong magpakilala, maaari bang tumakbo na tayo? Tumalon si Elias sa gilid ng hukay bago siya maabot ng mga kuko ng halimaw. Sama-sama silang tumakbo habang bumabagsak sa likuran ang mga tuyong punong binabangga ng busaw. Pagsapit nila sa mabatong bahagi ng kagubatan ay huminto ang nilalang sa hangganang may nakabaong mga bungo ng hayop. Umungal ito, ngunit hindi makatawid sa guhit na iginuhit ng abo. Ibalik ang pagkain. Humingi ka sa nagkulong sayo. Hindi kami karinderya. Dinala nila ang 3 iniligtas na bihag patungo sa Baryo Abo. Natagpuan nila ang mga kubong sarado kahit maliwanag pa ang araw. Ang mga bintana ay tinakpan ng tabla at ang bawat pintuan ay may guhit na hugis malaking bibig. Huwag kayong umasa ng pasasalamat. Alam nilang may pinapakain sa gubat. Bakit walang pumipigil? Dahil tinuruan silang maniwalang mas ligtas silang lahat kung ibang tao ang kinakain. Si Kapitan Damaso ang pumipili. Una ang mga bilanggo, sumunod ang mga palaboy, at pagkatapos ay mga dayo. At si Salvation, siya ang dating manggagamot ng baryo. Nang tumanggi siyang isumpa ang mga pamilyang ayaw magbigay ng ani kay Damaso, tinawag siyang masamang mangkukulam. Isa-isang lumabas ang mga taga-baryo, ngunit nanatili ang takot sa kanilang mga mukha. Kapag hindi pinakain ng busaw, bababa ito rito. Kaya hinahayaan niyong pumili si Damaso ng mamamatay. May mga anak kami. At dahil wala akong anak dito, maaari na akong ihain.
Ang takot para sa pamilya ay naunawaan. Ang paghahandog ng ibang tao upang iligtas sila ay kasalanan pa rin. Kinuha rin nila ang kapatid kong si Lando noong nakaraang buwan. Itinuro ni Theo ang punit na damit na nakasabit sa pangil ng busaw at kinilala iyon bilang damit ni Lando. Hindi na natin mababawi ang kapatid mo. Pero hindi na sila kukuha ng iba. Inilatag ni Elias sa mesa ang liham ni Rosa, pulang tela at mapa ng mga ugat. Gumapang sa mapa ang itim na guhit mula sa hukay patungo sa Sitio Uling. Naroon ang pinagmumulan ng sumpang nag-ugnay kay Salvacion at sa busaw. Kapag nasugatan ang halimaw, dumudugo ang matanda. Kapag tumanggi siyang manumpa, ginugutom nila ang busaw sa harap niya. At kapag pinatay natin ang busaw, maaaring mamatay rin si Salvacion. puputulin natin ang sumpa bago natin patayin ang halimaw. Wala pa tayong kapangyarihang kayang gawin iyon. Kung naghihintay tayong magkaroon muna ng sagot bago kumilos, maaaring patay na siya pagdating natin. Sumama sa kanila sina Berta, Theo, Goryo, at 5 taga-baryong nagpasyang tumigil sa pananahimik. Bago sila pumasok sa kabubatan, pinahira ni Amihan ng asin at langis ang kanilang mga talampakan. Para saan ito? Para hindi kayo maamoy ng busaw. Maaari bang pati mukha? Pakiramdam ko ako ang paborito niya. Hindi ka paborito. Amoy tuyo ka lang. Masakit po, Lola, pero makatarungan. Tumawid sila sa hangganan ng mga bungo at sinundan ang bakas ng kariton. Habang papalalim sila sa gubat ay kumapal ang abo at lumitaw sa mga puno ang bakas ng mga kamay ng kinaladkad na biktima. Sa tuktok ng burol ay natagpuan nila ang Sitio Uling, isang abandonadong pamayanan na napapalibutan ng malalaking pugon. Sa gitna nito ay nakatayo ang hawla ni Salvacion. Nakaluhod ang matanda habang hawak ni Kapitan Damaso ang dulo ng kanyang tanikala. Sa tabi ng hawla ay nakagapos si Nena, isang batang dinukot mula sa baryo. Nena! Dumating din ang anak ni Rosa. Kilala mo ang ina ko. Kilala siya ng lahat ng naglilingkod kay Lakan Sidla. Inalis ni Damaso ang maskara at lumitaw ang tatak ng itim na buwan sa kalahati ng kanyang mukha. Ang liwanag mo ang tunay na handog ngayong gabi. Ang mga palaboy ay pampagana lamang. Huwag mo silang idamay. Ako ang kailangan mo. Kailangan ko ang sumpa mo. Ikaw wala na. Hinila niya ang tanikala at bumaon ang 7 tinik sa lig ni Salvacion. Ipaluhod mo sila. Hindi. Mula sa ilalim ng lupa ay umalingaw-ngaw ang ungol ng busaw. Bawat ungol ay sinasabayan ng pagpitik ng mga tinik sa lig ng matanda. Kapag tumanggi ka, papakawalan ko iyon sa Baryo Abo. Mga taga-Baryo Abo rin ang nagkulong sa akin. Ngunit ginamot mo pa rin ang mga anak nila. Iyan ang kahinaan ng mabubuting tao. Tumingin si Salvacion kina Nena at Berta na nasa likod ng pangkat. Lumuhod ang mga buto. Mabulag ang mga mata. Maglaho ang daan pabalik. Sabay-sabay na bumagsak ang mga kasama ni Elias. Naramdaman niyang parang may kamay na pumipilipit sa kanyang mga tuhod mula sa loob. Dumilim ang kanyang paningin at nagbago ang anyo ng Sitio Uling. Sa harap niya ay lumitaw ang bundok itim at ang kanyang inang si Rosa na nakagapos sa pintong bato. Anak, iwan mo sila. Ako ang piliin mo. Sumulong si Elias, ngunit hinawakan ni Amihan ang kanyang braso. Hindi iyan ang ina mo. Sa paningin ni Amihan, si Elias ay naging isang nilalang na may itim na mata at dugong tumutulo sa bibig. Amihan, gamitin mo ang kampana. Ngunit sa pandinig ng dalaga ay boses ni Lakan ang lumabas sa kanyang bibig. Makinig kayong dalawa. Kung sino man sa inyo ang tunay, ako ang pinakapogi. Ikaw iyan, Kulas. Walang sumpang gagawa ng ganoong kalaking kasinungalingan. Sinundan ni Amihan ang boses at pinatunog ang kampanang buto. Nabiyak ang huwad na tanawin at bumalik sa kanilang paningin ang mga pugon.
ngunit hindi nawala ang sakit sa kanilang mga tuhod. Ilabas ang mga abo. Mula sa mga abandonadong bahay ay lumabas ang 20 lalaking may maskara. Inihagis nila ang mga palayok ng salagubang at sumugod na may dalang sibat at bolo. Tumayo kayo. Hindi tayo bumalik dito upang lumuhod ulit. Para kay Lando. Sumugod ang mga taga-baryo. Tinamaan ng sibat ang balikat ni Kulas, ngunit siniko niya ang kalaban at ibinagsak sa uling. Gumamit si Elias ng unang sinag upang makita ang tunay na galaw sa likod ng mga ilusyon. Nakita niyang ang bawat sumpa ni Salvacion ay dumaraan sa mga tinik, pumapasok sa lupa, at bumabalik sa katawan ng busaw. Pinapakain ng sumpa ang halimaw. Kaya hindi ito naubusan ng lakas. Tinaga ni Elias ang tanikala ng hawla, ngunit tumalbog ang gulok at bumaon ang isang piraso ng bakal sa kanyang palad. Huwag. Sa bawat tama sa tanikala, pinipiga nito ang puso ko. Muling hinila ni Damaso ang hawak niyang kawing. Isumpa mo si Elias. Patigilin mo ang kanyang puso. Hindi ko gagawin. Kung gayon ang batang babae. Itinuro niya si Nena at ibinaba ng isang bantay ang bolo sa tabi ng liig ng bata. Huwag. Ang pusong may liwanag ay balutin ng tinik. Ang bawat tibok ay maging sugat. Napaluhod si Elias habang may maiitim na guhit na gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa liig. Sa bawat tibok ng puso ay bumabaon ang tila matutulis na karayom sa loob ng kanyang katawan. Hinawakan niya ang bato ng liwayway, ngunit ang unang 3 sinag lamang ang nagliwanag. Maaari nating patayin si Salvacion. Kapag tumigil ang kanyang puso, titigil ang sumpa. Nanginginig ang tinig ni Amihan habang nakataas ang natitirang sibat. Gawin ninyo. Marami na akong nasaktan. Pagod na akong maging sandata nila. Nakita ni Elias ang dulo ng sibat na nakatutok sa dibdib ng matanda. Sa likod ng haula ay mumiti si Damaso, tila yon mismo ang hinihintay niya. Patayin niyo siya. Ang kamatayan ng isang bantay ay sapat upang magpadala ng lakas sa aking Panginoon. Naalala ni Elias ang liham ni Rosa at ang babalang bawat pinapatay o napalalayang bantay ay nagpapadala ng enerhiya sa tatak ng itim na buwan. Inilapag niya ang gulok at humakbang sa pagitan ng sibat ni Amihan at ng hawla. Hindi ikaw ang sumpa, Salvation. Ikaw ang taong ikinadena rito. Kapag hindi ninyo ako pinatay, ikaw ang mamamatay. Kung papatayin kita dahil lamang mas madali iyon, wala akong ipinagkaiba sa mga pumili kung sino ang maaaring ialay. Humigpit ang mga guhit sa dibdib niya at pumutok ang balat sa ibabaw ng lumang sugat. Dumaloy ang dugo sa kanyang tagiliran, ngunit inilapat niya ang palad sa pintuan ng hawla. Bato ng liwayway, huwag mong putulin ang buhay. Putulin mo ang kadena. Umilaw ang ika-4 na marka sa medalyon. Isang manipis na sinag na hugis talim ang lumabas sa pagitan ng mga daliri ni Elias. Hindi nito hiniwa ang bakal, balat o buto. Dumaan ang liwanag sa hawla at tinamaan ang maiitim na hiblang nagdurugtong kay Salvacion, sa busaw, at sa mga anino ng mga bantay. Ika-4 na sinag, putulin ang sumpang hindi kusang tinanggap. Isa-isang napigtal ang 7 hibla. Nabiyak ang mga tinik sa kwintas at nahulog sa lupa na tila mga patay na gagamba. Nawala ang maiitim na guhit sa dibdib ni Elias at tumigil ang sakit sa kanyang puso. Kumupas ang mga sumpang nakabalot sa mga taga-baryo at nakatayo silang muli. Malaya ang aking dila. Sa unang pagkakataon ay bumiti ang matanda nang hindi dumadaloy ang dugo sa kanyang liig. Hindi maaari. Hinila niya ang tanikala, ngunit naiwan sa kanyang kamay ang kalawanging kawing. 10 taon mong ginamit ang pangalan ko upang takutin ang baryo. Ngayon ay maririnig nila ang sumpang kusang pinili kong bigkasin. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi kamatayan ang ibibigay ko sa iyo. Bawat kasinungalingang sabihin mo ay marinig sa sarili mong tinig ng lahat ng taong niloko mo.
Bumuka ang mga itim na marka sa mukha ni Damaso at nagsalita ang mga yon. Pinili ko ang mahihirap dahil walang maghahanap sa kanila. Tinanggap ko ang ginto ni Lacan, ipinakain ang aking mga kababaryo, at sinisi si Salvacion upang manatiling kapitan. Mga kasinungalingan iyan. Narinig ng lahat ang pagtatapat at ibinaba ng ilang bantay ang kanilang mga sandata. Bago makalapit ang mga taga-baryo kay Damaso ay yumanig ang lupa. Pumutok ang takip ng pinakamalaking pugon at sumabog paitaas ang abo. Umakyat mula sa ilalim ang busaw, mas malaki kaysa noong nasa hawla at nababalot ng maitim na ugat. Gutom sa liwanag. Sa pagkawala ng sumpang nagpapakain dito, sinalakay nito ang pinakamalapit na katawang may tatak ng itim na buwan. Ako ang nagpapakain sa iyo. Sinunggaban ng busaw si Damaso sa baywang at itinaas sa ibabaw ng bunganga. Utusan mo siya, Salvation. Hindi ko siya kailanman inutusan. Kumagat ang busaw at nabali ang mga tadyang ni Damaso sa pagitan ng mga pangil. Nahulog sa abo ang maskara habang nilamon ng halimaw ang lalaking matagal na nagpakain dito ng mga inosente. Nagliwanag ang tatak sa mukha ni Damaso sa loob ng tiyan ng busaw. Lumaki ang mga braso ng nilalang at bumuka ang likod nito hanggang lumabas ang mahahabang butong parang sibat. Huwag ninyong hayaang makakain pa. Sumugod ang busaw sa hanay ng mga taga-baryo. Hinarang ni Goryo ang isang bata at tumanggap ng 3 malalim na kalmot sa likod bago siya nailayo ni Theo. Tumalon si Elias sa harap ng busaw at pinakawalan ang 2 sinat. Sa bugso ng lakas ay sinalubong niya ang kamay nito at napigilan ang mga kuko ilang pulgada mula sa mukha ni Nena. Kulas, ilabas mo sila sa pagitan ng mga pugon. Narinig niyo siya. Ang ayaw sumunod ay magiging hapunan. Hinarang ng 2 bantay ang lagusan, ngunit hinila ni Kulas ang lubid at ibinaon sila sa gumuhong mga sako ng uling. Mahina man ang ulo, marunong pa ring humila. Sa gitna ng liwasan ay itinulak ng busaw si Elias sa pader ng pugon. Bumaon ang mga pangil nito sa balikat ni Elias hanggang buto, ngunit napakawalan siya ni Amihan sa pagpapatunog ng kampana. Hinampas naman ang dalaga sa kariton at bumaon sa hita niya ang isang piraso ng kahoy. Gumapang si Salvation palabas ng sirang hawla at pinulot ang 7 naputol na tinik. Elias, hindi lamang katawan ang kinain niyan. Nasa loob niya ang takot at lakas ng bawat biktima. Kaya ba silang ibalik ng 2 sinat? Kung may bahagi pa ng kanilang alaala sa loob, maaari. Ginamit ni Elias ang unang sinag at tumingin sa katawan ng busaw. Sa loob ng tiyan nito ay nakita niya ang 12-dosenang maliliit na liwanag na nakagapos sa tatak ng itim na buwan. Ang bawat liwanag ay kalakip ng tinig, pangalan, at huling takot ng isang taong nilamon. Huwag ninyo kaming kalimutan. Ngunit nakapalibot sa mga liwanag ang 7 sapin ng sumpa. Puputulin ko ang mga sapin. Kapag nakawala sila, ibalik mo ang sumpa sa markang lumikha nito. Maaari akong mamatay sa lakas ng balik. Hindi kita palalayain upang utusan kang mamatay. Hindi mo ako inuutusan. Ako ang pumipili. Inilagay ni Salvation ang 7 tinik sa sariling palad at pinisil hanggang tumulo ang dugo. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, akin ang mga salitang lalabas sa aking bibig. Muling sumugod ang busaw. Inihagis ni Kulas kay Elias ang lubid na may asin at umikot iyon sa lig ng halimaw. Humawak sina Theo, Goryo, at ang mga taga-baryo sa dulo ng lubid. Kahit sugatan ay sabay-sabay silang humila upang ilayo ang bunganga sa binata. Umusad pa rin ang busaw, at ang mga paa ng mga tao ay gumawa ng malalalim na guhit sa abo. Elias, bilisan mo. Nauubos na ang matatabang kasama natin. Ikaw ang pinakamabigat dito. Sa wakas, papuri rin. Lumapit si Elias at inilapat ang dugoang palad sa dibdib ng busaw. Bumaon ang butong nakatusok sa likod ng kanyang kamay, ngunit hindi siya bumitaw. Ika-4 na sinag, putulin ang sumpang kumakain sa mga pangalan.
Lumabas ang manipis na talim ng liwanag at tumagos sa katawan ng halimaw. Sa unang 3 sapin ay kumawala ang mga sigaw at nagsuka ang halimaw ng mga gamit ng biktima. Sa susunod na 3 ay nabali ang mga buto sa likod, lumiit ang mga braso, at kumupas ang tatak sa tiyan. Ngunit sa ika-7 sapin ay huminto ang liwanag. Mula sa marka ay lumabas ang mukha ni Lakan Sidlak. Huwag mong putulin, Elias. Lahat ng kaluluwang iyan ay pupunta rin sa akin. Hindi mo sila pag-ari. Hindi ko kailangan ang kanilang kaluluwa. Kailangan ko ang liwanag na ginagamit mo upang palayain sila. Umiting ang huling hibla at binalot nito ang pulso ni Elias. Hinila siya ng tatak papasok sa bunganga ng busaw. Kumapit siya sa mga pangil habang pumulupot ang dila sa kanyang baywang at pinisil ang sugat sa tagiliran. Tumulo ang dugo ni Elias sa loob ng bunganga. Dugo ng liwanag. Biglang lumakas ang halimaw at kinaladkad ang lahat ng humahawak sa lubid. Tumalon si Kulas at isinuksok ang itak sa pagitan ng 2 pangil. Hindi ka marunong umunguya. Kumagat ang busaw at nabali ang talim, ngunit nabigyan si Elias ng sapat na puwang upang makahinga. Lumapit si Amihan kahit sugatan at pinatunog ang kampanang buto sa loob mismo ng bunganga, dahilan upang kumawala ang dila. Ngayon, Elias. Itinaas ng matanda ang mga kamay at binigkas ang sariling sumpa laban sa tatak. Ang gutom na ipinakain sa inosente ay bumalik sa lumikha. Ang takot na ikinadena ay mawala ng amo. Pumasok sa marka ang 7 tinik at pinako ang mukha ni Lakan sa loob ng itim na bilog. Hindi mo ako mapipigilan, matanda. Hindi ikaw ang pinipigilan ko. Binibigyan ko lamang ng pagkakataon ang batang pinili mong gamitin. Pinakawalan ni Elias ang ika-4 na sinag sa huling pagkakataon. Naputol ang ika-7 sapin at sumabog mula sa katawan ng busaw ang lahat ng liwanag ng mga biktima. Gumamit siya ng ika-2 sinag at ibinalik sa Baryo Abo ang lakas at alaala ng mga nakaligtas na dating pinakain ng takot. Ang mga kaluluwang hindi na makababalik sa kanilang katawan ay naging mapuputing apoy na umikot sa paligid ng halimaw. Natatandaan na namin ang aming mga pangalan. Bumagsak ang busaw sa 4 na paa. Wala na ang lakas na ninakaw nito, ngunit nanatili ang sariling bangis at gutom. Sumugod ito kay Salvasyon, ang taong 10 taon nitong naamoy sa kabilang hawla. Hinarang ni Elias ang matanda at itinarak ang sirang gulok sa ilalim ng panga ng nilalang. Kinalmot ng busaw ang dibdib ni Elias at pinunit ang kanyang damit kasama ang balat. Bago nito maulit ang hampas ay ibinuhos ni Berta sa mga mata nito ang isang buong sako ng asin. Sunog! Para ito sa lahat ng itinuring ninyong walang maghahanap. Umatras ang busaw at natisod sa bunganga ng pinakamalaking pugon. Itulak natin. Sama-samang itinulak ni na Elias, Kulas, Teo, at Goryo ang mabigat na karitong bakal. Bumanggayon sa tuhod ng halimaw, binali ang buto, at ibinagsak ito sa loob ng pugon. Sinunggaban nito ang bukong-bukong ni Kulas at hinila siya patungo sa nagbabagang uling. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa maiinit na lugar. Itinarak ni Amihan ang sirang sibat sa pulsuhan ng busaw at napakawalan ang dugo ang bukong-bukong ni Kulas. Hinila ni Elias si Kulas palayo habang ibinagsak ni Salvation ang 7 tinik sa pugon. Ang apoy na pinakain ninyo ng laman ay lamunin ang gutom na walang hanggan. Nagliyab ng kulay puti ang uling. Sinubukan ng busaw na umakyat, ngunit hinila ng mga mapuputing kaluluwa ang mahahabang braso nito pabalik sa apoy. Nasunog ang balat sa mukha at lumitaw ang bungo sa ilalim ng natutunaw na laman. Umalinggaw ang huling ungol hanggang bumagsak ang panga nito sa nagbabagang uling. Nabasag ang tatak ng itim na buwan sa tiyan at naging isang bilog na usok. Sinubukan ni Elias na putulin ang usok gamit ang ika-4 na sinag, ngunit dumaan lamang dito ang liwanag. Umakyat ang bilog sa kalangitan at mabilis na lumipad patungo sa bundok itim. 4 na sinag. 4 na hakbang palapit sa akin.
Nawala ang tinig kasabay ng pagguho ng pugon sa ibabaw ng bangkay ng busaw. Bumagsak sa tuhod si Elias at napahawak sa sugat sa kanyang balikat. Lumapit si Salvacion at inilapat ang kamay sa ibabaw ng duguang kagat. Hindi ko kayang burahin ang sugat, ngunit maaari kong pigilan ang kamandag. May kamandag din yon? Hindi man lang sinabi bago kumagat. Napakawalang modo. Ginamot ni Salvacion sina Elias at Amihan, habang tinahi ni Berta ang balikat ni Kulas na higit pang natakot sa karayom kaysa sa busaw. Pagsikat ng araw ay bumalik sila sa Baryo Abo kasama si Salvacion. Walang nagsalita nang makita ng mga taga-baryo ang mga peklat sa leg ng matanda. Salvacion, pinaniwalaan namin si Damaso. Pinili ninyong maniwala dahil mas madaling matakot sa isang matanda kaysa harapin ang lalaking may kapangyarihan. Mapapatawad mo ba kami? Ang pagpapatawad ay hindi utang na maaari ninyong singilin ngayong ligtas na kayo. Magsimula kayong maghanap sa mga pamilyang nawalan. Ibalik ninyo ang mga pangalan ng mga taong tinawag ninyong walang halaga. Tinanggal ng mga taga-baryo ang mga simbolo sa kanilang pinto at nagtayo ng talaan ng mga nawawala kung saan unang isinulat ni Teo ang pangalang Lando. Habang nagpapahinga, ipinakita ni Elias kay Salvacion ang liham ni Rosa. Nakilala ko ang iyong ina noong bata pa siya. Marunong siyang pumutol ng sumpa bago pa niya nahawakan ang bato ng liwayway. Bakit ako kailangan nilakan? Dahil ang huling pinto ay tumatangging bumukas sa sinumang naghahangad ng kapangyarihan. Kaya pinalalakas kanya sa pamamagitan ng pagliligtas. Ginagawa kanyang susi na hindi niya kayang maging. Ang enerhiya naman ng mga bantay ang gigising sa nilalang na naghihintay sa kabila. Kung ititigil ko ang paglalakbay, mananatiling nakakulong si Rosa. At magpapatuloy sila sa pagpatay ng mga baryo hanggang mapilitan kang kumilos. Napakabait naman niya. Binibigyan tayo ng dalawang pagpipili ang parehong masama. May ikatlong pagpipilian. Baguhin ninyo ang kahulugan ng pagiging susi. Buksan ang daan para sa mga bihag, ngunit isara ito sa gustong gumamit sa kanila. Bago nila maitanong kung paano, napahawak si Salvacion sa kanyang tainga. May gumapang na maliit na bukol mula sa kanyang lieg patungo sa pisngi. Huwag mong galawin. Bumuka ang balat sa likod ng tainga ng matanda at lumabas ang isang itim na salagubang. May tatak ng itim na buwan sa makintab nitong pakpak. Barang. Dinurob ni Amihan ang insekto sa ilalim ng mangkok, ngunit nagsimulang gumalaw ang balat sa mga braso ni Teo. May mga gumagapang sa loob ko. Mula sa kanyang ilong ay lumabas ang isang manipis na uod. Sinundan tayo ng mambabarang. Biglang gumalaw ang mapa ng mga ugat at ipinakita ang daan patungo sa isang bayang walang ilaw. Sa tabi ng pangalan ng bayan ay lumitaw ang larawan ng mga insektong nasa ilalim ng balat at isang bibig na may tumutulong dugo. May naghihintay na danag. Maaari bang minsan, ang naghihintay ay mainit na pagkain at malambot na higaan? Sa bayang iyan, maaaring pagkain niya ang naghihintay. Ayaw ko na pong marinig ang kasunod. Bago lumubog ang araw ay naghanda silang dalhin si Teo sa susunod na bayan. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ay dumarami ang mga insektong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. At sa loob ng abandonadong bahay sa dulo ng kanilang daraanan, isang sinaunang nilalang ang nagmulat ng pulang mga mata. Naamoy ko na ang unang patak. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ikasyam na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa sinapit ng mga itinakwil sa Baryo Abo, natutuhan nating walang buhay na nagiging maliit ang halaga dahil lamang wala itong kayamanan, tahanan, o makapangyarihang kamag-anak. Ang katahimikan ng nakararami ay maaaring maging hawlang mas matibay kaysa bakal. Kapag pinayagan nating ibang tao ang ialay para sa sarili nating kaligtasan, pinipili rin nating pakainin ang halimaw. At sa paglaya ni Salvacion, ipinakita ni Elias na hindi lahat ng sumpa ay kailangang wakasan sa pagpatay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang pagputol sa kamay na pumipilit sa isang biktimang manakit. Sa susunod na kabanata,
Haharapin nina Elias, Kulas, at Amihan ang mambabarang na nagpapadala ng mga salagubang, uod, at gagamba sa loob ng katawan ng mga tumututol sa angkan ng itim na buwan. Ngunit kapag narating nila ang bayang halos wala ng tao, isang sinaunang danag ang magigising sa unang patak ng dugong malalaglag. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong laging nagsasabing hindi siya natatakot, ngunit pinapatay muna ang ilaw pagkatapos makapasok sa kumot. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag may naramdaman kayong gumagapang sa ilalim ng balat, huwag agad ninyong kamutin. Baka hindi kati ang nararamdaman nyo. Baka may naghahanap lamang ng daan palabas.